So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam naman po natin ngayon na, alam nyo, kahit na ngayon nga po holiday, kahit nga po lang na Pasko at bagong taon, wala pong pinipiling pagkakataon tong si Libiste para po sa kanya kasinungalingan. Oo. So, ngayon, lumalabas po yung katotohanan, no, na ito palang files na nakuha nga ni Libiste, ninakaw niya lang pala ito nga po sa computer ni Yusek Cabral. And then ang alam niyo kung ano maganda dito, 'di ba? May copy pa rin ombudsman nito. As in buong copy. Oo. So ito yung sinasabi ngayon dito ng ombudsman ngayon. So nagsalita pa yung ombudsman ngayon regarding nga po dito kay Libiste. So sabi dito, Batangas 1st District Representative Leandro Libistre did not present the complete set of computer files of the late Department of Public Works and Highways under Secretary Maria Catalina Cabral to the Office of the Ombudsman, Assistant Ombudsman Miko Calabano said on Monday. Okay. Calabano issued the statement in the video message to respond to Libiste's public claims that he had shown the so-called Cabral files, part of which Libiste later publicly disclosed to Ombudsman Suscos Remulla before Cabral's sudden death on December 18. So ngayon mga kababayan, lumalabas ngayon na itong Cabral files pala na hawak ni Libiste, pinasa niya sa Ombudsman. Pero apparently mga kababayan, no, may copy pala yung Ombudsman pala nito. Oo. So para, alam nyo kasi, no, ang point natin dito, no, dapat po kasi maintindihan din po natin kung ano ba talaga yung intensyon ni Libiste kung ba't niya ginagawa ito. Kasi, tandaan natin, no? Kasi kung ito po yung pang-bullshit lang po, dapat meron siyang dito. Dapat meron siyang pananagutan dito. Isipin nyo naman, Paskong Pasko, magbabagong taon, ginugulo tayo ni Libiste. Di ba? So, hindi pwedeng palagpasin po ito. In my own opinion, dapat mapa-ethics po ito. Mapatawan din po ng, ng suspension para kay Kiko Barsaga. Wala eh. Kasi pag ito po mga kababayan, pag ito pong ganyan klase mga attitude, pag hindi po ito nabigyan ng pagkakataon na mapanagot, matotolerate po ito. Oo. So para mas maganda, no, ito yung sinabi nga po ni Miko Calabano ng Ombudsman. Ito, sige, panoorin natin to. Good morning, everybody. I would like to issue the statement on the so-called Cabral files. I would like to start by saying that the Office of the Ombudsman recognizes the heightened public interest, the commentaries, and even speculation surrounding the so-called Cabral files. We reiterate that the shared objective of all concerned institutions and even individuals should be very clear at this point. We need to establish facts. We need to uphold transparency, and we need to hold accountable any individual found to have committed any yun naman pala no? We need to make accountable naman pala So sana bigyan niyo po ng pagkakataon na mapanagot tong si Libiste. Kasi kalokohan tong pinagagawa niya na to Kasi nakita niyo ito kung mapapansin niyo nga po, no, yung Cabral files nga po na yan ni Libiste, hindi niya nga po magawa yung buong narrative. Hindi nga siya makapagbuo ng isang buong narrative kung ano yung Cabral files. Sabi ni Libiste, ito daw po yung allocation. Pero hindi naman daw ito proponent. So anong ano doon? So anong anomalya doon? Kung hindi naman pala naging proponent itong mga nakalista dito. Intriga lang talaga ito No? So, by the way, continue natin. Dapat talaga may accountability ito. Any individual found to have committed any wrongdoing. So all our actions must lead to this. And so at this point, the office deems it necessary to clarify a few things. First of all, the Office of the Ombudsman has actually been approached by multiple sources claiming to possess copies
of the supposed Cabral files. These claims underscore and really highlight the importance of distinguishing between original evidence on the one hand and secondary or third-party copies on the other hand. Okay? Second, the best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody, who had control, and even authorship of the computers, Yun, ang sinasabi ngayon natin the dito. storage devices. Yan, okay. Alam nyo to, no? Ito yung sinasabi ko nga mga kababayan eh. Tayo po kasi, no, init na init po talaga tayo na makahanap po ng ebidensya laban po sa mga politician po na yan. So, sa yung ibang kababayan po natin, no, dahil nga po sa sobrang, well, medyo desperado na nga sila makakuha ng ebidensya at makakita ng ebidensya, lahat na lang po kasi tatanggapin. Oh. Di ba kahit nga po itong sintong-sintong si Libiste medyo palpak nga po talaga itong Cabral files niya na po na to, itatanggapin na lang po nila yan. Desperado eh. Pero sabi nga po ng ombudsman mga kababayan, ang pinaka reliable source po talaga ng ebidensya ng mga files ay mga galing po talaga sa CPU mismo ni Cabral. Saan ka mas maniniwala? Doon sa CPU ni Cabral o doon sa hawak lang ni Libiste? Na ano ba yan? Second hand na ba yan? Third hand na ba yan? Fourth hand na ba yan? So ang point dito mga kababayan po kasi bago po kasi mabuksan yung CPU nga po ni Libiste, may proseso. May proseso mga kababayan. At mamaya papaliwanag po ito mamaya ni Miko Calavano, no? Okay, continue natin to, no? Okay. Continue. Kasi pag mga DDS talaga walang kautak-utak eh. Walang proseso-proseso sa kanila, basta pag gusto nila eh. Of the computers, the storage devices, and the files themselves. Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies that are circulating outside official custody. Third, the office emphasizes that soft copies of documents held by third parties, especially those in the format of Excel, Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility. Tama. As they are susceptible to alteration, incomplete content. Kaya nga, no, di ba? Tingnan niyo mga kababayan, no? Sa sobrang bobo po ng mga DDS, mga kay-streetwise, no? Kahit po na yung ebidensya nga po na hawak ni Libiste, na Cabral files daw po, kahit ito po ay nasa Excel format na pwede pong i-edit kahit sino, paniniwalaan po nila. Di ba? Actually, nakita niyo yung ebidensya? Excel format. Napakadali pong i-edit nun. Kahit pangalan nga ninyo, pwedeng ilagay dun eh. O tingnan ninyo ha. Puta pangalan ng isang congressman na 3 taon ng patay nakalagay dun. Oh. Okay, continue. To alteration, incomplete context, or manipulation. Correct. As such, these materials cannot, by themselves, be treated as conclusive evidence. Next, after Congressman Leandro Libiste publicly claimed to possess the complete list in the supposed Cabral files, investigators from the Office of the Ombudsman approached him as a matter of prudence and diligence while the former Undersecretary Kathy Cabral was still alive and was actually represented by counsel at that time. During this engagement, Congressman Libiste presented only limited portions of the list, responsive, in fairness, to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess, even when asked to do so. Yun. So, ngayon makabayan, ito yung problema dito. So, hiningi pala ng ombudsman, parang hiningi, di ba? Hiningi pala ng ombudsman itong mga Cabral files nga po ni Libiste, hindi niya naman pala pinasa ng buo. So, doon natin makikita po talaga yung yung pinaka intention ni Libiste na manira lang po talaga. Kasi kung talagang genuine po yan, papakita mo lahat yan. Oh. This will differ from the congressman's public statements suggesting that the full Cabral files had already been shown to or
reviewed by the Office of the Sinungaling! At present, Sinungaling talaga. Puta ka, bata-bata mo pa, napakasinungaling mong gago ka. Ang bata, tingnan ninyo ha, bata-bata pa ni Libiste, niyupait na congressman, napakasinungaling. No? Tapos sabihin niya pala no na, ay, na-review na ng ombudsman yung Cabral Files. Tapos sabi naman ng ombudsman, teka lang, yung pinasa mo nga sa amin, kulang nga eh. Anong re-reviewin namin dito kung kulang-kulang yung pinasa mo? Kung pinili mo, kung ano ipapasa mo. Di ba nakuha yung point? Parang ito eh, parang ganito lang po yan eh. Di ba, meron tayong class card, di ba? Kung narin nung sa college natin, ko lang, kung may class card pa ngayon, malamang wala na, no? Sila dati kasi nung panahon pa namin, nung college pa, may class card pa gamit namin eh. Di ba, class card eh. Ngayon, syempre, gagawin mo, yung mga bagsak, tatago mo yon. Tapos yung pasado, yung papakita mo sa magulang mo, di ba? Tatago mo may back subject ka, di ba? So parang ganun po yung ginawa po ni Libiste. Bamalay ba natin yung mga tinago niya, doon yung mga ibang mga pangalan na sabit siya. Sabit si Loren Legarda o sabit kung sino man na pinoprotektahan niya, sabit ang mga Duterte, kaya niya tinago. Tapos ipapakita lang ni Libiste kung sino yung mga congressman na kaaway niya. So pinili. Di ba kabata-bata mo pa, napasinungaling mo na. Kabago-bago mo dyan sa congressman, puta, trapon-trapo ka na. Di ba? Na-continue natin, sige. at present, the Central Processing Unit, or the CPU, is now secured, sealed, and under the custody of the Office of the Ombudsman. And the office considers this a critical development as it allows the investigation to proceed on the basis of an original digital piece of evidence. And so now, as an update, the office is preparing to conduct a digital forensic examination of the CPU of the former USEC. Yan, okay. So, tandaan natin, nabuti na lang mga kababayan, no, nakuha po ng NBI yung CPU nga po ni Cabral. Buti na lang. So, ako, syempre, alam naman po natin, nasaan ba galing tong Cabral files? Sa CPU din po ni Yusek Cabral. So, kaya dito ngayon na plano ngayon ng Ombudsman. Okay, bubuksan po nila yan, yung CPU po na yan, nang hindi lang po sila mag-isa. Marami silang kasama. So, Ombudsman, AFP, ang alam ko kasama, PNP, COA, at ito. Ano yan? Sasabihin niya naman dito eh. Sige. This will be done transparently and in coordination with the Commission on COA. Audit, COA, with the DPWH, PWH. the Office of the Ombudsman, of course, and the PNP Anti-Cybercrime Group. And this is to ensure the integrity of the whole process. Finally, the office clarifies that O yan, nasa malinaw ba? Bubuksan lang po yung Cabral files. No? And then, actually, ang nakakainis dito, okay. Sige, bubuksan po yung Cabral files. Bubuksan. Galing sa CPU. So, kapag napatunayan nga po na sinungaling at nag-intriga lang si Libiste, so, ano na? Ano mangyayari? Wala lang. Ganun lang. Ganun lang yon. Diba? Dapat po may accountability. Para hindi po pamarisan. Dapat po yung ganyan po mga binabanggit nga po ni Libiste, tandaan nyo wala po sa wala pong hearing. Nung nilabas po ni Libiste ito, so wala siyang dito. Wala siyang immunity. Kasi ang alam ko po kasi ang alam ko po ang senador tsaka ang congressman, mayroon pong immunity po 'yan kapag sila po nasa hearing. Si Libiste po nagkalat po 'yan sa press, sa media. So ngayon kapag nabuksan nga po yung CPU ni Cabral, and then napatunayan nga po na sinungaling tong si Libiste, so ano na 'yon, ganun lang 'yon. 'Di ba? Dapat may dapat may ethics po ito. At least 'di ba? At least admin case. Kasi nanggugulo nananahimik tayo mga kababayan, di ba? Magpapasko, mag-New Year. Iniintriga po tayo ni Libiste. Di ba? Okay. Next. Cabral files are only one part
of the investigation, alleged insertions that are supposedly in these files still need to be carefully examined to determine whether these projects were actually implemented or if they turned out to be ghost projects. An insertion by itself is not automatically illegal. It will only become criminal if it is proven to involve fraud, misuse of public funds, O, yan or sinasabi ko. non-existent projects. O, di ba? So O, tinan nyo ha. Tinan nyo mga kababayan ha. Ako, vlogger lang po ako. Hindi po ako abogado. Pero kung ano po yung sinasabi ko dati pa, ito rin po yung sinasabi po ngayon ng ombudsman. Diba? Ngayon, tinan ninyo ha, yung binabanggit nga po ni Libiste na ito nga daw po allocation. Tapos bigla niya babanggitin na allocation po ito papuntang DEP. Tapos hindi naman pala proponent yung mga congressman na to. So walang anomalya doon. 'Di ba? Walang anomalya doon. Kung ito pong mga allocations po na sinasabi nga ni Libiste dumaan po sa first reading, second reading at pinagdebatehan, walang anomalya doon. Ang problema dito kay Gagong Libiste mga kababayan, nagtanim ng intriga. 'Di ba? Ayun ang problema. Oh. So ganun din yung sinabi dito ni Kilabano. Ano bang title ni Kilabano? Secretary ba? Hindi, Yusek ba? Si Kilabano? Or ombudsman, di ba? So, ang insertion po, wala pong problema yan. Pero nakakaroon ng problema kapag merong fraud. O, di ba? Actually, no, hindi ko talaga makuha yung point, no? Kung ba't ginawa ni Libisto ito, no? Magkakalat siya ng chismis nang hindi konkreto yung ano niya, yung narrative. Napansin niyo ba yon? Nagkalat siya ng isang chismis pero yung naratibo hindi konkreto. Kaya nga ano lang dumaplis lang eh. Yung naniwala lang naman kay Libiste, mga DDS lang naman eh. O kasi mga ano nga, mga engot eh. O sige. Office of the Ombudsman respectfully asks everybody to allow the investigation to move forward, guided by real facts, credible evidence, and of course, due process. I hope this statement has clarified a few things Hindi. that may have been muddled in speculation. Hindi. No. Di ba sabi ni Kilabano, di ba? Na sana yung statement na yan ay magkakaroon po ng kaliwanagan sa mga issues. Actually, hindi. Oo. Pag DDS po yung nakarinig nito, hindi nila maintindihan yan. Kasi una sa lahat English. Tanga eh. Di ba? Dapat binisaya ninyo. Dapat merong translator na Bisaya sa baba. Di ba? O kaya, si Sarah, gaganon-ganon. No? Nag-sign language. Pwede, di ba? Sa gilid. Pwedeng ganon. Wala. Hindi nila maintindihan yan. Dapat kasi, no, tinagalog nyo na lang. Para naintindihan ng mga DDS. Tagalog, hindi makaintindi. Bisaya siguro, di ba? So ngayon, ang point na natin dito mga kababayan, no, ano ba? Parang napakababaw naman po kasi natin, no? Especially yung mga DDS po na yan, napakababaw naman kasi. Kung tayo po maniniwala dito nga po sa dokumentong ang daming red flag, no? Na in the first place, ito po ay naka-Excel format. 'Di ba? Una 'yon. Pangalawa, 'di ba? September 4, 2025 niya pa nakuha. Wala man lang siyang binabanggit diyan tungkol diyan sa Cabral Files po na 'yan. Tapos bigla niya itong babanggitin ngayon. Oh, so, paano na? Ba't ang tagal? Bakit ang tagal mong nilabas yan? Inabot ng 3 buwan. Di ba maraming red flag po yan, yung Cabral Files po na yan. Di ba? Mismong narrative nga ni Libiste, hindi nga natin maintindihan. O, di ba? So, para gumawa lang ng solicitation letter si Libiste. So, ngayon, ewan ko lang, no, bakit kasi pinapatulan pa to, no? Sa totoo lang, no? Di ba? Huwag po tayo maging desperado masyado na dahil sa ebidensya na gusto natin makakita, na lahat na lang po tatanggapin natin. Di ba? Medyo ano naman yun. Di ba?